Ang pangako ng Diyos. Malapit na. Mahigit 2,000 taon na nang ipangako sa kanila noon, malapit na. Kaya pangako na natupad rin sa kanila noon. Hindi ipinangako sa ibang henerasyon, kundi sa kanila. Pero bakit ipinapangako pa rin ng mga simbahan ngayon, gayong mahigit 2,000 taon na nang ito ay matupad? Mga pangako pa ngayon na napako na. Pero bakit patuloy pa rin ipinapangako? Mahigit 2,000 taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon ay sinasabi pa rin ng mga simbahan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Malapit na ang paghuhukom at ang katapusan ng mundo. Tuwing nagkakaroon ng mga balita ng digmaan at kaguluhan sa mga bansa, ng mga sakuna, lindol o pagbaha, tuwing nagkakaroon ng pandemya at mga kagutuman, sinasabi nilang malapit na. Napakarami na ng mga nagsipanghula ng kanyang pagbabalik. Lahat sila ay nagkamali. Sa katunayan, ay patuloy pang nagkakamali ang lahat sa kanilang mga nanghuhula pa rin. At dahil na rin sa kahihiyang inaabot ng marami pang nanghuhula rin ngayon, playing safe na lang sila. Kaya sinasabi na lang nila na tayo ay nasa end times na. Ano ba itong mga kapatid? Hindi pa ba natin napapansin ang kanilang mga kamalian? Silang nagsasabi na pinili rin raw sila ngayon bilang mga bagong apostol at propeta ng Diyos. Hindi man sinasadya ng iba, panloloko pa rin ito sa mga tao. Lalo na't patuloy at paulit-ulit na sa napakahabang panahon ng puros kamalian. Basta mapanatili lang nila ang kanilang mga miyembro na nagbibigay ng ikapo at abuloy. Sige lang, tuloy ang ministry, tuloy ang mga ritual, tuloy ang walang katapusang paghihintay. Ginagamit pa nga nila ay talata ng Biblia na nagsasabing, "Faith is the evidence of things not seen," ng Hebrews 11:1. Oo, pananampalataya nga itong hinihingi sa kanila ng Panginoon, sapagkat pananampalataya nga nila para sa noon ay gaganaping lubos ng Panginoon. Kaya hindi na nga para sa atin. Tapos ay sasabihin ngayon ng mga simbahan na sa mga hindi maniniwala, sa kanila ay wala raw ang pananampalataya sa Diyos. Kahit ang sa talatang sinalita ni Jesus noon na heaven and earth will pass away, ay binigyan nila ng literal na pangunawa at sinabing ito raw ay ang sinabi ng Panginoong Hesus na katapusan ng mundo. Dahil inari nila ngayon na sila ang kausap sa mga sulat, binigyan nila ng pakahulugan ng mga salitang hindi sadyang para sa ating panahon ngayon. Sapagkat ang mga salitang ginamit ay mga salitang Old Testament language na madali sa kanilang panahon na maunawaan. Samantalang matalinhaga kung sa atin ngayon ay tatanggapin. Kaya't kapag tinanggap na literal, magbibigay ito sa atin ng magkaibang pangunawa. At kapag natanggap ng gayon, lalayo na tayo sa dapat na tunay na kontekstong ibig ipahiwatig ng mga sulat. Sasalungat na nga sa iba pang mga talata na hiwalay ring dinadampot at binibigyan ng ibang kahulugan upang umayon lang sa gusto nilang aral ngayon. Naalala ba natin ang kwento ni Joseph nang sabihin niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang panaginip? Gumamit siya ng mga matalinhagang salita na sa kanila noon ay madaling maunawaan, sapagkat ang pananalitang sinalita nila noon ay Old Testament language. Narito ang sulat sa Genesis 37 verse 9 to 10. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" Madaling naunawaan nila ito, ngunit kung sa ating panahon ngayon ay babasahin ito ng walang paliwanag, maliligaw tayo. Napakahalaga na matanggap muna ang tunay na konteksto na inilalahad ng mga sulat upang maunawa ang lubos sa kanyang kabuuang layunin. Dapat na hayaan natin na Biblia rin ang magpaliwanag. Sabi nga Scripture interprets Scriptures.
Isa pang halimbawa ang sinalitang propesiya ng anghel kay Daniel sa Daniel 9 verse 24 to 25. 70 weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem, until Messiah the Prince there will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again, with plaza and moat, even in times of distress. Ang weeks na binanggit rito ay bilang ng taon. Weeks sapagkat 7 araw ang nasa isang linggo kaya week. Tulad ng sa atin ngayon na kapag sinabi nating 1 dosena or 1 dozen, ang ibig sabihin ay 12 ang bilang. Kaya sa binanggit na 70 weeks, ito ay bilang ng 70 times 7 na katumbas ay 490 years. Kaya sinabi sa hula ni Daniel na ang time of distress o great tribulation ay magaganap humigit kumulang 490 years mula nang ito ay ipaalam ng anghel na si Gabriel kay Daniel. At kung history ang pagbabatayan, lumalabas nga na more or less ay 490 years. Mula sa hula ni Daniel ay naganap ang Siege of Jerusalem noong AD 70, na siya ring pagtatapos ng Old Covenant Age para sa Israel nang masirang lubos ang templo sa Jerusalem na simbolo ng mga batas ni Moses. Ito rin ang sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 1 to 2, na magaganap noon sa kanilang henerasyon ang pagkasira nga ng templo. Maaalala natin na ang Panginoong Hesus noong salitain niya ang nasa sulat ni Matthew, bago pa siya patayin para sa pagtutubos ng kasalanan ng unang Adam, siya noon ay nasa edad mahigit kumulang 30 to 33 years old, nang kanyang sabihin na sa henerasyong iyon ay magaganap na ang lahat na nasa kasulatan. Matthew 24 verse 33 to 34. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Sa kanyang edad na 30 pataas, kung tayo ay magdaragdag ng plus 40 years na katumbas ay isang generation, lumalabas nga na tamang lahat ng mga propesiya sapagkat AD 70 or 30 plus 40 years nang maganap ng lubos ang mga hula sa aklat ni Daniel na pinatunayan rin ng mga sinalita ni Jesus. Pagpapatunay ang lahat ng mga ito sa madalas na sinasabi ng Biblia na malapit na ang Panginoon, hindi nga sa katawan, kundi para sa paghuhukom sa Israel. Pinatunayan ng Biblia sa kanyang mga pagbabanggit ng "For the time is near, right at the door. It is the last hour, and must soon take place." Sapagkat malapit na nga sa kanila noon. Kung ang mga ito ay patuloy nating aangkinin upang masabi na sa ating panahon, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ipagpipilitan pa rin nating sa atin ito sinabi, hindi ba't parang nagmamatigas na tayo at sumasalungat sa katalinuhan ng Diyos? Parang niloloko lang natin ang ating sarili at nagmamataas pa sa Espiritu ng Diyos na noon pa man ay tumupad na sa mga pangako. Mahigit 2,000 taon na nang ipangako sa kanila noon. Hindi ipinangako sa ibang henerasyon at panahon, kaya pangako na natupad rin noon sa kanila. Dumating na nga ang Panginoon. Tayo ay nasa New Covenant Age na.